Okay, good evening po sa ating lahat na nandito po sa Pilipinas. And good morning and good afternoon naman po sa mga nandyan sa ibang bansa. So yun. Um, Welcome po sa ating 10 p.m. Membership Orientation Webinar. So before we start, magpapakilala po muna ako. Ako po ang inyong speaker ngayong gabi. Ligaya Marmita po, former OFW in Dubai. So marketing director na po ako dito sa IMG, certified life insurance underwriter and associate financial planner. So who we are? Sino po ba si IMG? IMG stands for International Marketing Group, and we are one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines. So si IMG po, nag-start po dito sa Pilipinas noong 1998 and na-regulate po siya sa Securities and Exchange Commission noong 2002. So mahigit 20 years na po ang IMG na nag-ooperate dito sa Pilipinas. So what we do, we assist people who want to help themselves achieve financial freedom through financial education and building a proper financial foundation. So nagtuturo po tayo dito paano tayo magkakaroon ng um, solid financial foundation para pagdating ng araw, meron tayong financial freedom. We have established partnership with the biggest companies in the financial industry as a financial brokerage. So si IMG po is a financial brokerage, hindi po tayo networking company katulad ng mga MLM and other network companies. So wala po tayong binibenta ditong mga products katulad ng kape or mga pampaganda. So purely ano po tayo dito? About financial literacy. So mamaya po makikilala natin or makikita natin kung sino-sino po ba yung mga malalaking kumpanya na nakipag-partner sa IMG na pwede nating ma-access. Our main office is at 9th floor, Kings Court Building 1, Chino Roses Avenue, Makati City. And meron din po tayong iba't ibang mga branches all over the Philippines. And meron din po tayong mga financial offices sa iba't ibang bansa. Katulad po sa Dubai, meron po tayong financial office dyan. Sa Singapore, Hong Kong, Macau, and Europe. So meron po tayong campaign dito sa IMG. Ang ating campaign is itong 30M by 30. So ano pong ibig sabihin yan? So kailangan po makapag-educate tayo ng 30 million Filipino families financially educated by 2030. So right now, 14 million na po mahigit ang na-educate natin. So, kung meron tayong guest ngayong gabi, isa na po kayo sa mapapasama dito sa 14 million na ito na matuturuan natin ng financial education. So, marami pa pong kulang, di ba? Halos more than half pa ang kailangan nating ma-educate. Kaya patuloy po tayo na nagsasagawa ng ganitong webinar para patuloy tayong makapagturo ng ating campaign dito sa IMG. So sino-sino po ba itong mga tao na ito na nakikita natin? Sila po yung mga tao na naniniwala sa ating campaign, katulad po ni Senator Raffy Tulfo, na kung saan siya po yung ating ambassador and meron po siyang isinusulong na bill sa Senado. So yun po itong financial literacy for OFWs. So nandito rin po si Miss Corina Sanchez, siya po yung ating ambassadress. And marami pong mga kilalang politicians na patuloy na tumutulong sa atin para may palaganap natin itong financial literacy campaign natin. So isa po sa pag-uusapan natin is itong building your future, taking control of your money. So ikaw ba yung tao na nakokontrol mo yung pera or ikaw ang kinokontrol ng pera? So paano po ba nangyayari yon? So halimbawa napapasyal tayo sa mall, lalo na maraming sales.
So pagka napapabili tayo dahil mura yung mga bilihin, kahit alam natin na wala yun sa budget at wala yun sa plano nating bilhin, pero napapabili tayo dahil mura at maganda. So ibig sabihin no, nakokontrol po tayo ng pera. Pero kung halimbawa, kahit pa po yan mura at maganda, pero dahil nga wala yun sa ating budget, wala siya sa planong bilhin, so hindi po natin siya bibilhin. So ibig sabihin nun, nakokontrol natin yung pera. So itong libro na to na nakikita nyo, ito po yung libro na ginagamit natin dito sa IMG para magturo tayo ng um, paano mabuild natin yung ating solid financial foundation. Ito po yung libro na The Secret to Saving and Building Your Future. So sabi po dito sa likod ng libro, financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. So kaya po wala po tayong pinipili dito na tuturuan ng financial education. So paano nga po ba natin mabibuild ng solid yung ating financial foundation? So katulad nga po ng pagpapatayo ng bahay, kailangan mag-umpisa tayo sa ibaba, paitaas. So kung baga sa bahay, kailangan mag-umpisa tayo sa pinakapundasyon. So sa ating financial house, ang ating pinakapundasyon is yung ating healthcare. So bakit po healthcare? Kasi di ba katawan natin yung ating puhunan para mabuild natin ng solid yung ating financial house. So kung tayo ay sakitin na, di ba mahirap na pong mag-build ng ating solid financial foundation. Kasi ito ngang healthcare yung ating pinakapundasyon para kung halimbawa man, 'di ba, magkaroon tayo ng or magkasakit tayo, merong sasagot sa ating magiging hospital bills. Kung wala tayo nito, 'di ba, mahirap. Kasi ang aasahan natin yung ating mga investment o yung ating naiipon sa bangko. Pero kung wala tayong ipon, saan tayo mauuwi? Diba? So, pangungutang. So, kaya dapat matutunan natin paano natin ibibili itong ating solid financial foundation. So, yung katulad nga ng sinabi ko, ang pinakapundasyon natin at ang dapat nating i-priority is ang ating healthcare. So, meron tayong dalawang klase ng healthcare. Ito yung short term and long term. So, yung short term po, ito usually yung benefit natin sa kumpanya. Kung tayo ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, meron tayong benefit na short term. So, yan po ay renewable. So, nire-renew po yan ng kumpanya taon-taon. So, yan po yung ginagamit natin. Meron din po tayong short term na yung pansarili, pero renewable, nire-renew po din po natin yan taon-taon. So, magamit natin yan sa hindi, babayaran natin. So, unlike po dito sa long term, healthcare, so ito po, huhulugan lang po natin yan ng ilang taon, tapos pwede nating magamit habang tayo ay nabubuhay as long as na meron pong funds yung ating healthcare. So pangalawa na kailangan nating i-priority or pangalawang step para ma-build natin ang solid yung ating financial foundation is itong life protection in the form of life insurance. So kung mahal po natin ang ating pamilya, kukuha po tayo nito para maproteksyonan sila. Para in case something happens to the breadwinner, so di ba po merong income replacement na papalit sa kanya. So karamihan sa mga nakakausap ko, sinasabi nila, ayaw kong kumuha ng life insurance kasi hindi ko naman yan magagamit. So hindi naman po talaga natin magagamit yan para sa ating sarili. Kaya po tayo kukuha ng life insurance ay para sa ating pamilya. Para kung mawala man tayong mga breadwinner, merong magagamit yung ating mga maiiwan para patuloy silang mamuhay ng maayos, na hindi sila mangangamba na dahil wala na yung kanilang breadwinner, wala na silang magagamit para makapagpatuloy sa buhay. So pangatlo na dapat nating i-manage is itong mga kautangan. Bakit natin kailangan i-manage yung ating mga utang? Kasi po, itong mga utang na to, ito yung
anay nasisira sa ating financial house. Lalong-lalo na kung yung mga utang natin is matataas yung interest. So, dapat po, unti-unti eliminate natin tong utang na to. Hindi naman natin sinasabi na um, masamang mangutang kasi meron namang magandang utang. So katulad ng halimbawa nangutang ka ng pera pero pinampuhunan mo sa negosyo. So it's a good debt kasi may balik na income sa'yo. Pero kung nangutang ka lang para ipang handa ng birthday o kaya ipang gastos sa kasal or sa fiesta, so it's a bad debt kasi walang balik na income sa'yo. So, kailangan alam po natin kung saan natin ginagamit yung inuutang natin. So, pang-apat is itong emergency fund. So, bakit kailangan natin magkaroon ng emergency fund? Kasi 'di ba maraming mga emergencies dito sa Pilipinas pero kadalasan wala tayong mga funds. So, kailangan meron po tayong 3 to 6 months of our monthly income or kung magkano man yung income natin kada buwan, kailangan meron tayong equivalent ng 3 to 6 months na nakatabi po sa ating mga bank accounts or sa ating ATMs para pagka meron tayong mga emergency crisis, meron tayong mahuhugot na agad-agad na fund. So, hindi natin kailangang mangutang para maipang tusto sa emergency na yon. So, panglima is itong investments. So, dito na po pumapasok yung mga nabili nating bahay, lupa, sasakyan, jewelries, and kung nag-invest tayo sa mga mutual fund and stock market. So, kailangan po ito na yung pinakahuli nating i-build. Kumbaga, ito yung pinakabubong ng ating financial house. Most common mistake lang po natin, lalo na mga OFWs or mga seafarers or yung mga nandito sa Pilipinas na kadalasan nagkakaroon ng malaking pera, inuuna po talaga nating isipin is investment. Saan ko ba ilalagay yung pera ko or ano ba yung bibilhin ko? Which is, ang una talaga nating binibili pag nagkaroon tayo ng malaking pera is sasakyan, bahay, lupa, 'di ba? So, nakakalimutan natin na kailangan pala natin proteksyonan yung ating sarili. Kasi once na hindi po natin na proteksyonan yung ating sarili, wala po tayong healthcare, puro investment yung ating pinundar. So kapag ka nagkasakit tayo, pagdating ng araw na tayo ay matanda na, wala tayong healthcare, wala tayong life protection, so saan po tayo kukuha ng ating mga panggasto sa ating pagkakasakit? 'Di ba? Dito natin yan nahuhugot sa mga investments na naipundar natin. Lalo na kung nagkasakit tayo ng malala, wala tayong emergency fund. 'Di ba? Sa investment natin lahat yan kinukuha. Kaya minsan ay ibibenta natin yung mga nabili nating investments ng palugi kasi kailangan natin ng pera. Pero kung naproteksyonan po natin yung ating sarili, meron tayong healthcare, merong sasagot sa ating pagkakasakit. May sasagot sa ating pangbayad sa ating mga hospital bills. So ito po yung itinuturo po talaga natin dito sa IMG na kailangan natin mabuild ito ng solid para anumang crisis yung dumating sa ating buhay, hindi agad-agad magigiba yung ating financial house. So, paano po ba tayo mag-create ng plan? So, ito pong red line, ito yung ating responsibility line. Itong blue line, ito yung ating money line. So, dito, bata pa tayo, wala pa tayong savings, pero napakalaki ng responsibilities natin. So, dapat daw, pag tumatanda na tayo, kailangan pinabababa na natin yung ating mga responsibilities and pinatataas natin yung ating savings. So, dapat meron na tayong malaking savings pagtanda natin. So dito bakit habang bata pa tayo, wala tayong savings, di ba? And napakalaki ng ating responsibility. Ito yung time na nagsisimula pa lang tayo sa pagbuo ng pamilya. So wala tayong savings dyan, pero napakalaki ng responsibilities natin. So ito yung mga responsibilities natin, yung ating food, shelter, clothing,
education, health, debts, and loans. So, ito yung ating basic needs. So, kinukuha natin yung panggastos natin dyan sa ating active income o kaya ikaw yung nagtatrabaho para sa pera. So, kung ano man yung trabaho mo ngayon, isa ka mang OFW or nandito ka sa Pilipinas, nagtatrabaho sa isang kumpanya, so yung sinasahod mo dyan, yan yung iyong active income. So, nagtatrabaho ka para sa pera. So, kailangan habang meron tayong active income, so kailangan isabay natin na matutunan itong isa pang klase ng income. Ito yung passive income, na yung pera naman yung magtatrabaho para sa'yo. Kasi yung pera, magpagtrabahuhin mo yan 24/7, di ba? Wala po yung kapaguran. Pero tayong mga tao, kapag pinagtrabaho natin, yung ating katawan ng 24/7, di ba po, hindi natin yan kakayanin. Yung 48 hours nga lang po, di ba, pagod na tayo. So, bakit natin kailangan yung passive income pagka tayo ay matanda na? Kasi, di ba, wala na tayong trabaho, hindi na natin kayang magtrabaho pagtanda natin. Pero yung ating basic needs, tuloy-tuloy yung paggastos natin. And, ang pinakamalaki nating responsibility pagtanda natin is itong ating health, di ba? Kasi di ba, pagka tayo ay matanda na, nandyan na lumalabas lahat ng mga sakit. So, nandyan na meron na tayong hypertension, meron na tayong diabetes, meron tayong asthma, rayuma. So, nandyan na lahat lumalabas. So, kung hindi tayo nakapaghanda, hindi natin napaghandaan yung ating pagtanda, wala tayong health insurance or wala tayong health care, so saan tayo aasa kapag tayo ay nagkakasakit? Aasa ba tayo? Iaasa natin sa ating mga anak? Paano kung yung ating mga anak ay may sarili na ring pamilya at hindi rin ganun nakakaalwan yung buhay nila? So dagdag pa tayo sa burden nila, di ba po? So kaya lagi nating sinasabi, itinuturo natin na ngayon pa lang na meron pa tayong kakayanan, meron pa tayong ah, active income and ano pa tayo, kumbaga pwede pa tayong kumuha ng healthcare. So, umpisahan na po natin para pagdating ng araw na tayo ay retired na, matanda na, so hindi tayo aasa sa ating mga anak o sa ating mga kaibigan at kapamilya. So, yan po yung kahalagahan bakit tayo nagtuturo ng financial education. So sa life, meron tayong ifs, di ba? What if I die too soon or what if I live too long? Problema po ba yon? Yes, problema po yun kung hindi po tayo nakapaghanda. Wala tayong life insurance and wala tayong healthcare. Kasi saan tayo aasa pagka tayo ay nangailangan sa ating pamilya or worst case scenario, pag hindi tayo kayang tulungan ng ating mga anak, magpo-post tayo ng ating GCash number sa Facebook, sa WhatsApp, 'di ba po sa social media o kaya hihingi tayo ng tulong sa mga politiko. So, para po hindi mangyari yan sa atin, so mag-umpisa po tayo na i-build ng solid yung ating financial foundation. So, kung nakapaghanda naman tayo, meron tayong life insurance, so na-protection na natin yung ating pamilya. So, merong income replacement na papalit sa breadwinner para magamit ng kanyang maiiwan upang makapagpatuloy sa buhay na wala na yung kanilang breadwinner. So, if halimbawa naman bigyan tayo ni Lord ng mahabang buhay, so kung naproteksyon na natin yung ating sarili, meron tayong investments, and we are living on interest, so meron tayong passive income. So, yung pera na yung nagtatrabaho para sa atin. So, hindi tayo mangangamba na pagpasapasahan tayo ng ating mga anak kasi pabigat tayo sa kanila. So, pagka meron tayong passive income and we are living on interest, pag-aagaw-agawan tayo ng ating mga anak. Di ba po? So, paano ba natin pagtrabahuhin yung pera?
So meron po tayong rule of 72, power of compounding interest. Ito po ay na-discover ni Albert Einstein. So sabi dito, dividing the number 72 by the interest rate of your savings or investment will give the estimated number of years it will take for your money to double. So halimbawa, nag-open ka ng savings account sa bangko na 10,000 pesos. So si bank magbibigay yan sa'yo ng halimbawa 1%. Pero sa ngayon, di ba po wala ng 1% ang ibinibigay ni bank. Nasa 0.25 na lang. So, pero example natin is 1% ngayon. So itong 1% na to, i-divide natin to sa 72. So 72 divide by 1, so ibig sabihin, yung 10,000 na inilagay mo sa bangko as savings account is the double after 72 years. So kung halimbawa, nasa 30 years old ka ngayon or more, so aabot pa kaya, buhay ka pa kaya noon pagdating ng araw na yun na dodoble yung pera mo? Or kung bata ka pa naman, halimbawa umabot ka dito, do you think itong 20,000 na to, ano pa kaya ang mabibili nito? Diba po? Sa ngayon nga, di ba yung 1,000, ilang piraso na lang yung mabibili mo. Samantalang dati yung 1,000 pesos, punong-puno pa yung basket mo pag nabumili ka. Sa ngayon, ilang piraso na lang. So, yan po yung kalaban ng pera natin dito, yung inflation rate. Pababa ng pababa yung value ng pera natin, pero yung mga bilihin, pataas ng pataas. So, meron po tayong mga example saan natin pwedeng pagtrabahuhin yung ating pera. So, kung dito ka naman maglalagay ng pera mo sa 4%, ito po yung fixed deposit or time deposit sa bangko. Halimbawa, naglagay ka dito at age 29 ng 100,000. So, dodoble yung pera mo dito every 18 years. So, after 18 years, naging 200,000 siya. Another 18 years, naging 400,000. So do you think if halimbawa at age 65 and binigyan ka pa ni Lord ng 10 to 15 years more na mabuhay sa mundo. So do you think itong 400,000 na to, kakasya po kaya ito sa iyong daily needs, sa iyong basic needs, sa iyong medical needs kung halimbawa sakitin ka na? So di ba po hindi to kakasya, baka ilang buwan mo lang tong panggastos dahil sa mahal ng bilihin. So bukod dyan, sa 4% na to, meron pa po yan si bangko na alam na mas mataas ang interest. So itong 100,000 mo na to na inilagay sa kanila, i-deposit mo, so i-reinvest po nila yan para kumita. So ilalagay po nila yan dito sa 8%. So itong 8% po na ito po yung bond fund na kung saan ito yung mga ipinapautang ng bangko katulad ng housing loan, car loan, credit cards. So 8% po yung kinikita nila dyan. So yung 100,000 mo, dodoble siya every 9 years. So pagdating mo ng 65 years old, yung pera mo kumita ng 1.6 million. So, di ba? Ang laki ng kinita ng pera mo, pero ang ibabalik lang sa'yo pagdating ng 65 years old is 400,000. Kasi yun lang yung kontrata nyo ni bangko, 4%. So, naiwan kay bank yung 1.2 million. So, saan po nila ginagamit yung naiwan na yan na 1.2 million? So, dyan po nila kinukuha yung pangpalit, yung pasweldo sa kanilang mga employees and pang-open ang panibagong branch ng kanilang bangko. Kaya po makikita natin, di ba? Halos kaliwat kanan yung mga bangko dito sa buong Pilipinas, di ba po? Napakaraming branches. Lalo na yung BDO. Dito lang sa amin, dalawa yung magkatapat na branch. And bukod po dito sa 8%, meron pa yan alam si bangko na mas mataas ang interest na kung saan doon po nila ini-invest yung mga pera ng kanilang mga depositors. So, i-reinvest po nila yan dito sa 12%. So, ano po itong 12% na to? Ito po yung mutual fund. So, dito, every 6 years, dodoble yung pera mo.
So yung 100,000 mo dodoble every 6 years. So pagdating mo ng 65 years old, kumita yung pera mo ng 6.4 million. Pero dahil nga 4% lang yung kontrata nyo, so ibabalik lang sa'yo ni Bangko is 400,000. So, kumita si Bangko ng 6 million sa 100,000 mo. So, napakalaki ng kinita ni Bangko, di ba po? So, sino yung nakinabang sa pera mo? Si Bangko. Kaya kung gusto po natin na pagtrabahuhin talaga yung pera para sa atin, putting our money in the bank is not a good idea. Kasi po sila lang talaga yung nakikinabang. Lalo na ngayon, magkano na lang po yung interest na ibinibigay nila per annum. So hindi naman po tayo against sa mga bangko. Ano po? Kasi bank is good for keeping our emergency fund and for business transactions. Pero kung gusto po natin na yung pera talaga magtrabaho para sa atin, bank is a no-no, 'di ba po? So paano po ba mag-work yung mutual fund? Ang workflow po ng mutual fund ay ito. So kapag ka tayo ay nag-i-invest sa mutual fund, ang tawag sa atin ay investor. So yung mga pera po ng mga investors ay tinatawag yan na pools money or pag-iisa-isahin po yung lahat ng pera ng mga investors dito sa fund house. And si fund house po, mag-a-appoint po yan ng fund manager na kung saan po siya po yung bahalang mag-invest sa securities like stocks, bonds, golds, and dito sa mga malalaking kumpanya dito sa Pilipinas. So, hindi po tayo kailangang mag-invest or bantayan yung ating investment. Kasi meron po tayong fund manager na kung saan siya po yung bahalang mag-invest ng lahat ng mga pera natin, lahat ng pera ng mga investors dito sa iba't ibang kumpanya na nakikita natin. Katulad po ni Jollibee, ni Pure Gold, ni SM, ni Robinson. So nakakalat po yung mga pera natin dyan. So para kung halimbawa man, merong malugi na isang kumpanya katulad ng ABS-CBN dati, di ba nalugi siya? So, hindi po tayo mangangamba na mawawala yung pera natin kasi meron pang mga ibang kumpanya na kumikita na mag-generate po yan ng returns at ibabalik lang din po sa ating mga investors. So kung tayo po ay SSS contributor, so yung mga na contribution po natin, ini-invest din po yan ni SSS sa mutual fund. Kahit po si Pag-ibig, si GSIS, nag-i-invest po sila sa mutual fund. Kahit po ang mga bangko, nag-o-offer din po sila ng mga mutual fund investments. Pero kung tayo po dyan, kung dadaan po tayo sa mga vehicles na yan, sila po yung kikita, hindi tayo. Kaya po dito sa IMG, tinuturuan po tayo paano po tayo makakapag-direct na makapag-invest sa mutual fund para tayo po talaga yung kikita, hindi yung mga kumpanya na pinaglagyan natin ng pera natin. So once na tayo po ay nag-i-invest sa mutual fund, meron po tayong mga benefits. Katulad po nito, professional management. So nakasisiguro po tayo na professional po talaga yung nag-i-invest ng pera natin. So yung humahawak ng pera natin is alam kung saan niya dapat ilagay yung mga perang ini-invest natin. Potentially higher return, so nakasisiguro tayo na mataas yung profit na pwede nating makuha in the long run. Low capital requirement, so dati po, kailangan meron kang 100,000 para makapag-invest ka sa mutual fund. Pero simula nang meron ng IMG, 1,000 pesos initial investment, pwede ka na pong makapag-invest. And minimum 20 pesos na pwede mong i-top up kahit everyday ka pa mag-top up ng 20 pesos. So, no maximum amount.
Instant diversification. So yun nga po, naka-diversify po yung mga investments natin sa iba't ibang kumpanya. Safety and transparency, safe po yan kasi regulated po tayo sa Securities and Exchange Commission and Insurance Commission. Transparent, kasi meron po tayong sarili nating portal or meron tayong sariling portfolio. May sarili tayong username and password na pwede nating ma-access yung ating portfolio. Makikita natin dyan yung ating mga investments. Tax exempt din po tayo kasi regulated po tayo ng Republic Act 8424. So magkano po ba yung gusto mong mai-save? Or meron po ba kayong goal kung magkano yung ating gustong ma-save? Halimbawa, meron tayong goal na makapag-ipon for retirement. So halimbawa, meron pa tayong 30 years before retirement. O magkano ba yung monthly savings natin para magkaroon tayo ng milyon pagdating ng araw na yon. So ito po ay illustration lamang kung magkano ba yung pwede nating i-save monthly and kung saan natin pwede siyang i-save. Kung sa 4% sa bangko or sa 12% sa mutual fund. Kung halimbawa meron kayong goal na makapag-ipon for your retirement, halimbawa meron pa kayong 30 years, so sa 1,000 pesos kapag sa bangko kayo nag-save 4%, so meron lang kayong 694,000 after 30 years. Pero kung sa 12% kayo maglalagay ng inyong 1,000 monthly, after 30 years, maaaring magkaroon kayo ng 3 million. So, napakalaki po ng difference. So, this is for illustrative purposes only and not indicative of any investment. Kasi nakadepende pa rin po sa takbo ng ekonomiya natin yung kikitain ng pera natin sa pag-i-invest sa mutual fund. Kaya po, lagi po namin ipinapaliwanag na ang pag-invest po sa mutual fund is long term. So, kung gusto nyo pong mag-invest ng madalian, na gusto nyong kumita ng bilisan, hindi po kayo para sa mutual fund. So once na member po tayo ni IMG, meron po tayong mga exclusive benefits. So katulad po nito, meron tayong free 100,000 personal accident insurance from Manila Bankers Life. Ito po yung pinakabago nating benefits, Super PDF. So ito po ay premium deposit fund from Manila Bankers. So para po itong um, para po siyang savings account with potential to earn interest. The rate is guaranteed to be at least equal to the prevailing rates of savings deposit from the top 3 local commercial banks here in the Philippines. Minimum deposit po natin dito sa Super PDF is 1,000 pesos. Maximum deposit is 6,000 pesos per transaction. Yung interest po dito is credited annually. So nakalock in po yung pera natin dito for 1 year. So after 1 year, pwede nyo po yung i-withdraw. Pwede rin po natin gamitin yung pera natin dito sa Super PDF, pambili ng stocks or ng investment dito sa mutual fund. So meron pa rin po tayong Soldibo funds or mutual fund. So 20 pesos pa rin po yung initial yung top up natin dito. No maximum amount. Meron din po tayong e-wallet dito sa IMG. Ito yung NeuraCash na halimbawa nag-withdraw kayo ng inyong PDF dito sa Manila Bankers and dito sa mutual fund, nag-invest kayo ng inyong investment. So pag na-process po yan, 3 to 5 days ang processing. Pag na-approve, dito po yan ipapasok sa inyong NeuraCash. So pag nandyan na po, pwede nyo na po siyang i-transfer sa inyong bank account
and sa inyong GCash. May free unlimited check-up din po tayo sa Kaiser Medical Centers, 20% discount for immediate family. So, clarification lang po dito ha, kasi kadalasan pati tinatanong ng mga clients kung sa mga accredited hospitals and clinics is unlimited check-up din. So, hindi po. Sa Kaiser Medical Centers lang po tayo, unlimited check-up, free unlimited check-up, and 20% discount for immediate family. May free access din tayo sa long-term healthcare, 7 years to save, 3-in-1 program. And free 50,000 Fidelity Life Insurance. Convertible po ito into cash. Kapag namatay si member, makukuha po ito ng kanyang beneficiary as a burial assistance. May free memorial service din tayo sa Everest Memorial Services. So kung gusto po natin magpa-assist, meron po tayong 24/7 na pwedeng tawagan dito sa Everest pagkailangan natin. So who can help you build your solid financial foundation? So si A po ba or si B? Kapag sa A po tayo, bumili ng mga financial products, si bank, si broker, si agent, mag-earn po yan ng komisyon sa mga products na binibili natin. Meron din po tayong babayarang entry fees and management fees. And up to 20% tax returns ang mababawa sa ating mga investments. Pero kung IMG member ka, as your benefits po, meron tayong direct access to the financial companies. Ma-enjoy natin yung mga discounts from the financial products and financial services. So, imbis na magbayad tayo ng commission sa mga agent, sa bangko, or sa broker, kapag member tayo ni IMG, nagiging discount po natin yan. Become your own money manager. So dito, kapag member ka ni IMG, tuturuan ka po namin paano mo i-manage yung sarili mong pera. Para kung halimbawa man mawala yung sponsor mo or mawala yung nagpasok sa'yo sa IMG, so hindi ka mangangamba na mawala yung pera mo kasi naturuan ka paano mo ma-access yung sarili mong portal. And ikaw yung magmamanage ng sarili mong portal. So, meron ka pong sarili mong username and password dito. So, sino yung makakatulong sa'yo para ma-build natin yung ating solid financial foundation? Si A or si B? Diba si B yung makakatulong sa atin? So, Kaiser Total Solution. Bakit natin tinawag na Total Solution ang ating Kaiser Long-Term Healthcare? Kasi po, sinasagot na po niya yung mga what-ifs ng ating buhay. What if we die too soon? Ang sagot po dyan ay life insurance. And what if I get sick or what if I live too long? Ang sagot po dyan ay healthcare and investment. So, 3-in-1 na po siya. Meron na po siyang healthcare, life insurance, and investment. So, kaya siya tinawag na total solution kasi sinagot niya na yung 3 steps doon sa ating solid financial foundation. So, meron tayong healthcare, life insurance, and investment. So, iyaano na lang po natin, i-manage na lang natin yung ating mga kautangan and yung makapag-build tayo ng ating emergency fund. So, example po ng ating Kaiser Long-Term Healthcare Plan, K100 Plan. So, meron po tayong annual payment, discounted po tayo ng 2 months. Pagka semi-annual, discounted po tayo ng 1 month. Kapag quarterly, discounted po tayo ng almost 500. Pag monthly po, wala po tayong discount. Spot cash, discounted po tayo ng 14 months. So, meron po tayong 2 period. Saving period and extended period. So, 7 years tayong mag-iipon, 13 years tayong maghihintay to mature. So, naka-design po siya ng 20 years. So, yung mga benefits natin, sa loob ng 7 taon, pag nakahulog na po tayo ng 1 taon,
pwede na po nating magamit ang annual physical examination benefits. So nakapaloob po dyan, CBC, urinalysis, fecalysis, ECG, X-ray, pap smear sa mga babae, 35 years old and above. So nagamit ko na po yan ng 2 beses. So wala po talaga akong binayaran dyan kahit piso. Dental benefits, so free unlimited bunot ng ngipin. Pero kung wisdom tooth, may bayad po yan kasi mahirap pong bunutin ang wisdom tooth. Cleaning, free din po. Basta mild cleaning lang. Pero kapag deep cleaning, may bayad din po yun. May additional payment na po. Yung temporary pasta is free din. And kung halimbawa may papaayos kang denture, basta hindi po sobrang daming iaayos is free, pero kapag kailangan ng thorough na pag-aayos is may bayad. So waiver of installment due to death or credit life. So halimbawa si policy holder namatay sa 3 taon na paghuhulog niya. So itong remaining years po, mawi-waive na po ito, fully paid, and matatransfer sa kanyang beneficiary yung kanyang policy. Waiver of installment due to disability. So halimbawa, nakahulog na rin si policy holder ng 3 taon. And halimbawa na siya, na stroke. And totally disabled. From neck to down, talagang gulay. After 6 months of hospitalization po at napatunayan na talagang hindi niya na kayang maghanap buhay. So, i-waive din po itong remaining years and maghihintay na lang po siya ng maturity. Inpatient benefits, so hospitalization. So, pwede na po nating magamit sa loob ng 1 taon kapag nakahulog na tayo sa mga emergency cases na pagkakasakit. So halimbawa nagkasakit ka ng dengue, COVID, influenza at kailangan mong ma-hospitalize. So pwede na po natin gamitin yan. Meron po tayong annual benefit limit na 60,000 sa K100 plan. Kasi nakadepende rin po sa plan na kinuha nyo kung magkano yung ating hospitalization budget every year. May members choice of room and board din tayo. So, depende rin po yan sa plan na kinuha. Term life insurance for 20 years. So, from the time po na ma-approve yung ating policy, covered po tayo ng life insurance. If halimbawa namatay si policy holder due to accident, doble po yung makukuha life insurance ng kanyang beneficiary. May halimbawa naman hindi namatay pero naputulan ng kamay, ng paa, nabulag or nabingi. So meron po yung mga equivalent amount na makukuha si policy holder. Lifetime network access to over 1,000 hospitals and over 2,000 doctors as long as na meron pong funds yung ating healthcare. So, sa extended period naman po, ito na yung ating mga benefits from 8th year to 20th year. Covered na po itong lahat. Inpatient benefits, outpatient benefits, maternity, pre-existing diseases and dreaded diseases. So, wala na po tayong pinipiling sakit sa 8 taon hanggang sa 20th year. So kahit po pre-existing yan, terminal illness, dreaded diseases, so covered na po. Investment of 10% yearly compounding interest. So from 8th year to 20th year, yung naihulog po natin ng 7 taon, mag-uumpisa na po yan na kumita ng 10% compounding interest. Waiver of installment due to death or credit life, meron pa rin po. Members' choice of room and board, waiver of installment due to disability, term life insurance, accidental death and dismemberment, and lifetime network access to over 1,000 hospitals and over 2,000 doctors as long as na meron po tayong funds. So once na nag-avail tayo ng ating Kaiser Long-Term Healthcare, meron po tayong Online Policy Management System or OPMS. So
Online po tayo, ang application dito, wala na po tayo, paperless po tayo. Ano po? Kaya kahit nasaan ka man, pwede po kayong mag-avail ng Kaiser. So makikita po natin sa ating OPMS, yung ating plan, kung kailan yung ating due date, yung amount, and mag-view din po natin dyan yung ating payment history. So nandyan na po yung ating healthcare contract. Basahin po natin yan. Individual contract provisions. Yung benefits natin, nandyan din. Nandyan din po yung mga list ng ating beneficiaries. And yung ating benefit card, so pwede po natin yung i-download. Kung gagamitin naman po natin yung ating annual benefit limit, pwede dito po tayo sa quick links magpapa-schedule. So, para mabigyan po tayo ng letter of appointment na ipapakita natin doon sa hospital na ating pagpapasagawaan ng physical exam. Ganon din po sa dental appointment natin. Kailangan din po tayo magpa-schedule para meron din po tayong letter na ipapakita sa kanila. Kung gusto niyo naman pong makita yung mga hospitals na accredited si Kaiser, nandito rin po yan sa resource center. So, open nyo lang po yan, click nyo lang po yan. Makikita nyo na po yung mga different hospitals, clinics, dentists, and dentists. So, ito po yung ating mga plans. 10 to 40 years old, K45, yung minimum plan na pwedeng i-avail. 41 to 50 years old, K60. 51 to 60 years old, K75. So, meron po tayong annual payment, semi-annual, quarterly, monthly, spot cash, annual benefit limit. Nandito rin yung life insurance coverage natin, accidental insurance coverage, and maturity value pagdating ng ika-20th year. Kung halimbawa nandito ka sa 10 to 40 years old or 30 to 40 years old pero kaya mo naman pong mag-avail ng higher plan, we recommend K100 plan. Kasi po pagdating po ng maturity, meron po kayong makukuhang 1.1 million. So meron po tayong policy fee na 500 pesos po, kada taon po yon. Kaya po maghuhulog tayo. Kung halimbawa spot cash, mag-a-additional ka ng 3,500 para sa policy fee. So, additional benefits, once na tayo ay member ni IMG, meron po tayong Bolt non-life insurance. So, kung meron kayong sasakyan, meron kayong motor, so dito po tayo magpapa-insure, discounted po tayo dito once na tayo po ay member ni IMG. Meron din po dyan travel insurance and fire insurance. Legal assistance program. So free po yan, 2 beses sa isang taon, 45 minutes each per appointment. May free to eye frames din po tayo sa Kaiser Medical Centers and De Los Reyes Optical. Babayaran lang po natin dyan yung lens. Free access to IMG Marketplace. So kung halimbawa gusto mong bumili ng sasakyan, bumili ng kondo or ng lupa, so dito ka po titingin. Or kung gusto mo naman magbenta, so pwede mo rin po yung i-post dyan. So meron din tayong IMG Auto Program. So malaki po yung discounts kapag dito po tayo nagpa-quote ng gusto nating kuning sasakyan. So, imbis na magbayad tayo ng komisyon sa car agent, so nagiging ano po natin yan dito sa IMG, nagiging discount po natin. Ganon din po sa real estate purchases. Discounted din po tayo dyan. So, partner po natin si Rockbird Realty, SMDC, Ayala Land, and DMCI Homes. Partner din po natin si Palawan Pawn Shop. Discounted po tayo kapag dyan tayo nagtatransact ng ating mga IMG transactions. So, being the financial industry. So, dito po sa IMG, hindi lang po tayo tinuturuan paano mag-save, paano mag-invest, kundi tinuturuan din po tayo dito paano maging entrepreneur.
So katulad po nito, meron kang pwedeng magkaroon ka ng sarili mong negosyo, become a financial educator, own your time, online system, help families, achieve the income you want, and become debt-free. Pwede mo po itong gawing part-time or full-time. No quota, no pressure. Permanent po ang position natin dito. No demotion. Earn extra 20 to 50,000 monthly or more. So, depende po yan sa sipag natin. Travel the world for free with incentives and bonuses. So, ito pong business dito sa IMG is optional naman po ito. Kung gusto niyo po na maging saver and investor lang po kayo, okay lang naman po. Pero kung gusto niyo po na makatulong sa maraming Pilipino na matuto paano magkaroon ng financial education and magkaroon ng financial freedom pagdating ng araw, then let's do the business in IMG. So, meron po tayong travel the world. Katulad nito, may mga vacations din, cruises, and conventions. World-class recognition. So, pwedeng magkaroon tayo or mabigyan tayo ng gold ring. So, iba't iba po yung mga bato niyan. Merong topaz, merong diamond, merong sapphire. So, iba-iba po. Pins, watches, and cars. And may free HMO coverage din po sa mga MDs, SMDs, and executives. So, kinu-qualify lang po ito for the whole year. So, na-qualify po ako dito, kaya meron po akong short-term HMO. So, yun po yung ginagamit ko if needed. Kaya, yung aking long-term healthcare ay naka-standby lang siya dyan. So, ano po ba yung naitutulong ni IMG para mabuild natin yung ating solid financial foundation? Kung ginagawa po natin yung IMG business, syempre, magkakaroon tayo ng increase cash flow. Kung kailangan naman po natin ng proper healthcare, meron po tayong short-term and long-term, partner po natin ang Kaiser. Life protection or life insurance, partner po natin ang Manila Bankers Life, ang Fidelity Life, and Everest. Gusto po nating makabayad ng ating mga utang? Then let's do IMG business. Ganon din po sa emergency fund. Kung gusto nating makapag-save for our emergency fund, IMG business pa rin ang sagot para magkaroong laman yung ating Euracash and pwede tayong makapag-invest sa Soldibo funds. Investment or business. So, marami po tayong partner na malalaking kumpanya na pwede nating pag-investan. Di ba po? So, yan po yung naitutulong sa atin ni IMG. So, paano magsimula? Become a lifetime member for 6,000 pesos only. So, kapag naging member po kayo, magkakaroon po kayo ng ganitong ID na katunayan na kayo ay bona fide member ni IMG. So, kung sa ibang bansa naman kayo at gusto nyo maging international code, meron po kayo, pwede po. Kasi may dalawa po tayong option. Philippine code and international code. Mas mahal nga lang po yung international code, nasa 11,000 po. Or depende yun sa bansa kung saan kayo naroon. Kasi po, mas marami po kayong benefits. So, covered po kayo ng worldwide protection at saka meron din po kayong repatriation benefit. Meron po tayong 1,500 pesos na accreditation renewal kada end of the year. Katulad po ng pag-renew ng, katulad po sa traditional business, di ba? Nagre-renew tayo ng ating business permit. So, dito din po sa IMG, ganun din tayo. So, magre-renew tayo ng ating accreditation para tuloy-tuloy nating maa-access lahat po ng ating mga benefits. So, once na member tayo ni IMG, meron tayong sarili nating portal. So, ganito po ang itsura niya. So, makikita po natin dyan lahat ng ating benefits. And ma-review din po natin yung ating portfolio sa mutual fund. So, ito po yung mga details na kailangan natin kapag magpapa-member po tayo sa IMG.
And dito rin po yung mga accredited banks na kung saan kayo pwedeng hulog ng inyong mga financial products na kinuha. So, sino-sino po yung mga members ni IMG? Marami po tayong mga uniform personnels na mga members, mga kapulisan, mga fire protection personnels, mga security guards, mga teachers, mga OFWs and seafarers, at marami pa pong iba, mga engineers, accountant, doctors. Meron din po tayong members na mga PWDs. So kahit sino po, pwede po sa IMG. Wala po tayong pinipili. As long as na gusto po nating mabago yung buhay natin, lahat po tayo ay welcome sa IMG. So sabi nga po ni Bill Gates, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it is your mistake. So tama naman po, di ba? Hindi naman po kasi natin pwedeng piliin kung sino yung ating magiging magulang. So kung ipinanganak tayong mahirap, di ba, kasalanan na natin kung mamamatay pa rin tayong mahirap. Kasi marami pong opportunities na pwede nating um, gawin or pasukin para mabago yung ating buhay. So katulad po ngayon, 'di ba? Nakapakinig tayo ah ng training about paano natin mababago yung ating buhay, paano tayo magkakaroon ng solid financial foundation. So nasa sa atin na po 'yan kung tayo po ay magti-take ng action, magti-take tayo ng risk para mabago yung ating buhay. Yun, tapos na po tayo sa ating presentation. Panoorin po muna natin itong maikling video. Kakampi mo, kakampi natin. Sama-sama tayo patungo sa financial freedom. Rafi Tulfo po, kakampi ng inapi, kakampi ng IMG. Rosalina, pwede po kayong mag-share? Bakit po kayo nag-join sa IMG? Yung question mo, why I join IMG? Kasi maganda ang IMG, parang ito yung solusyon natin para makaalis tayo sa hirap kasi dito tinuturo kung paano natin ipunin maliit o malaki yung kita natin. Katulad ako, I join IMG para sa ano ko, sa pang-retirement. Kasi OFW din ako, nandito ako sa London. And then, isa rin doon yung gusto ko matulungan yung family ko, yung mga kapatid ko kasi breadwinner ako. So, yun, ako naghuhulog ng mga Kaiser nila. Ilan sila? 15? Yun. Kasama yung yung mga pamangkin, pero hindi pa naman lahat. So yun, pagka nanghihingi sila, sinasabi ko, inipon ko na doon. Hinulog ko na doon. So, magandang idea kasi sa family natin para in the future malaman nila. Hindi man nila nauunawaan ngayon, pero yun yung magandang pamana para sa akin ha. Hindi naman lahat na tayo na affordable natin sa pamilya natin. Pero as OFW na kung sino man yung mga OFW, mas maganda, unahin muna natin yung sarili natin. Yung kaya I join IMG kasi dito ko din natutunan yung paano mag-ipon, paano mo kahit halimbawa magkano yung sahod mo, uunahin mo munang magbayad kasi nakikita naman natin yung mga benefits, 'di ba? Yung mga pinaliwanag ni Ma'am Ligaya. So, yun, 7 years lang tayo, maghihintay. Sabi nga nila matagal, pero hindi matagal yun. Ngayon nga, 2025 na, di ba? So, napakabilis ng panahon. I joined IMG 2020. So, meron pa akong 2020. So, meron pa akong 20, 1, 2, 3, 1. So, meron pa akong 3 years para ma-fully paid yung mga Kaiser namin. So, yun, kaya hindi pa ako makauwi kasi yun ang hinihintay ko, ma-fully paid ko and then uwi ako ng Pinas,
di ba, mayroon na akong Kaiser, meron akong MOS 18, tapos yesterday birthday ko, niregalo ko sa sarili ko, kumuha ako ng Everest. Kasi yung Everest 5 years lang, di ba? So, iyon, kung mauunawaan natin yung explanation ni Ma'am Ligaya dito sa IMG, hindi lang yung tinuturo namin na mag-join kayo, kumuha kayo ng ganyan, hindi yung para sa amin kasi nai-experience namin o nauunawaan namin yung kagandahan ng mga benefits at nung financial literacy na tinuturo ng IMG. Yon, keep attending kasi ako din katulad sa inyo, hindi ko maunawaan yung mga guests dito na nasa ibang bansa ba or nasa Pilipinas. Hindi ko maunawaan pero since lagi ako uma-attend, yun, nauunawaan ko. Imagine hindi ako umattend ng meeting 2 years kasi busy ako sa trabaho. Pero time to time, pagka ganitong available ako, nakikita ko yung link sa group, pumapasok talaga ako kasi gusto ko pa rin na maunawaan. Dati nagpipresent ako sa busy dahil nga gusto ko na umuwi, gusto ko mabayaran muna yung Kaiser, yun. Yan, maganda talaga ang IMG, guys. Unawain lang natin. Hindi hindi ito mahal. Mas mahal pag na-hospital tayo o kaya mawala tayo sa mundo, knock the wood. Hindi natin ano ba 'yun? Burden pa tayo. Ano 'yan, yung tayo pa yung tayo pa yung pabigat sa pamilya. Yun lang. Thank you, Ma'am Ligaya. Again, thank you po, Ma'am Rosalina, sa pag-share. I appreciate po pag-share nyo. Thank you very much.